Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, August 29, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Baka may mga private school din na gusto nilang ipa-lease yung kanilang mga buildings na hindi ginagamit. Unang araw ng balik eskwela, sinalubong ng mga problema sa mataas na bilang ng mga enrollees. Para mapagkasya sa kakaunting classroom, DepEd, posibleng ipag-shifting ang mga mag-aaral. First day high, first day cry. Paano nga ba maka-get over ang mga bata sa takot na pumasok sa eskwela? Kasi po meron pong sumingit na galing po sa labas. Basa-basa pa nga po yung buhok para sabihin niya na umihi lang siya o may binili, nagpanotaryo lang po. Ikalawang araw ng COC filing sa Maynila, muling nagkatensyon. At inaabangang laban ng home team kontra world number 10 Italy sa FIBA World Cup. Maipapanalo kaya ng Gilas Pilipinas? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inaasahang magsisiksikan ng mga estudyante sa mga silid paaralan. Oras magtapos ang 2 linggong late enrollment period sa mga pampublikong paaralan. Ang hamon na ito ang pinapasan ng ilang eskwelahan sa Metro Manila ngayon na nagsimula na ang pasukan para sa school year 2023-2024. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Handang mag-adjust si Anika sa kasalukuyang sistema ng kanilang paaralan sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Ito ay upang makasabay sa klase ngayong tumungtong na siya sa grade 9. Asynchronous po. Sa bahay po. Sa bahay po kami gumagawa ng mga homework po. Mga assignment, tapos ipapasa po sa next meeting po. Kabilang si Anika sa mahigit 2 milyon at 400 estudyante sa kapuluan na nag-enroll at nakatakdang sumabak para sa asynchronous learning modality ng Department of Education sa simula ng pagbubukas ng mga paaralan ngayong pasukan. Hindi naman po. Kung kaya naman po, pwede naman po magpatulong sa mga ate po. Mag-ask po sa classmate or teacher po kung paano instruction ang gagawin. Alinsunod sa asynchronous learning modality, 56 na estudyante ang mahahati sa 2 grupo. Magsasalitan sila sa paggamit ng silid-aralan sa loob ng 1 linggo habang ang isang grupo ay nasa kani-kanilang tahanan at nakakatanggap ng handouts sa kanilang guro bilang parte ng kanilang pagkatuto. Gayunpaman, batid ng paaralang maaapektuhan ang kanilang pag-aaral lalo't posibleng dadami pa ang mga estudyanteng hahabol sa late enrollment. Hindi natin pwedeng tanggihan itong mga bata, lumulobo yung ating enrollment. Hindi naman nadadagdagan ang classroom natin dahil wala na tayong buildable space dito. Inaasahan kasi ng DepEd na magsisiksikan ang mga estudyante sa loob ng kani-kanilang silid-aralan sa pagkakataong pumalo sa 2,800,000 ang mga late enrollees. Makabubutian niya ang naturang learning system upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga estudyante sa silid-aralan. Kailangan i-redefine na natin kung ano ang classroom at kung ano ang learning space. That it is no longer limited to just 4 walls of the classroom, but even the homes, your areas around your homes, areas around the schools can also serve as learning spaces. Hinimok rin ng DepEd ang mga paaralan sa Metro Manila na magsagawa ng 2 shift ng klase kada araw para sa mga estudyante nang sa gayon, at least ma-retain mo yung contact hours required, yung time allotment per subject area ma-retain natin while also addressing the issue on magkakaroon ba ng enough number of teachers that will teach for 3 shifts. Pero hindi raw ito sasapat ayon sa guro, kaya gumagawa ang kanilang paaralan ng sariling inisyatiba upang maibsan ang pasanin ng paaralan at ng mga estudyante nito. Tinitingnan din namin possibility yung mga private schools na nag-close dahil sa pandemic noon, baka pwede naming ma-rent o mabili ng local government para gawing annex. Kaya ang hiling ng Alliance of Concerned Teachers bilang solusyon, karagdagang budget para sa mga silid-aralan at kaguruan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Naging mapayapa sa pangkalahatan ang first day ng pasok sa bansa ayon sa PNP. Yan ay sa kabila ng ilang aberya at kilos protesta. Narito ang ating balitang A to Z. Hindi pinalagpas ng grupo ng mga guro at estudyante ang unang araw ng pagbubukas ng klase para iparating ang kanilang mga hinaing ukol sa sektor. Bago pumasok, nagkilos protesta muna ang mga grupo sa Mendiola, Maynila. Siksikan na classroom at overload ang mga teachers at marami sa ating mga public school ay hindi pa rin makakapag-full face-to-face classes. No? Gusto namin ipakita yung tunay na kalagayan ng ating mga kakaharapin, ng ating mga teachers ngayong araw na ito. Bukod sa kakulangan sa classroom at kaguruan, kinwe-question nila ang utos ng Department of Education na tanggalin ang mga dekorasyon, kabilang ang learning materials sa loob ng mga silid-aralan. Marami doon sa mga kailangan sa eskwela ay hinugot sa bulsa ng ating mga teachers upang maging handa yung klase ngayong araw na ito. Magkaroon na dagdag ng budget sa mga essential na pangangailangan sa edukasyon tulad ng pagdadagdag ng classroom, pagdadagdag ng mga teaching and non-teaching personnel. Sa Rizal High School sa Pasig City naman, naging problema ang dagdag na 500 estudyante sa senior high school. Yung capacity na po ng Rizal High School ay nag-expand na kami. Yung 558 na increase po namin sa ating senior high school department ay sobrang dami na po noon. Sabi ko nga sa aming mga minamahal na magulang, hindi po tayo makaka-assure po ng quality education kung masyado pong crowded ang ating classroom. Bagamat may puwang paraw para sa kanilang junior high school, hindi na nila kakayanin tanggapin ang ibang humahabol na enrollees sa senior high. Binibigyan po namin sila ng referral. Tinatawag po muna namin doon sa nearby senior high school namin, yung public senior high school namin, bago po sila paalisin sa ating Rizal High School. Para pag pumunta naman sila doon sa school, sa public school na pag-i-enrollan nila, kahit paano matatanggap sila. Samantala, personal namang pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang inaugurasyon ng bagong classroom building ng Kaluwangan 1 Primary School sa Asturias, Cebu. Isa ito sa 15 last mile schools sa Visayas na pinasinayaan ng mga bagong classrooms ngayong bagong school year. Sa huli, sa kabila ng mga naging aberya at protesta, ayon sa pambansang pulisya, naging mapayapa naman sa kabuuan ang unang araw ng pasukan. Bumuhos ang iba't ibang emosyon ng mga estudyante sa President Corazon Elementary School sa Quezon City sa unang araw nga ng pasukan. Marami ang excited, pero marami rin ang nagmaktol dahil nakaranas ng sepangs. Ano nga ba ito? Alamin sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Masaya po. Excited ang grupo ng magkaklaseng ito sa kanilang first day of school. Masaya raw silang nagkita-kita muli matapos ang halos 2 buwan na bakasyon. Pero ang grade 5 student na si Aljon, kabado sa unang araw dahil bagong lipat siya ng school. Kaya hindi halos makahiwalay sa kanyang ina. Kinakabahan po kasi hindi niya alam ang room niya eh. Hindi mo alam ang room? Oo, kaya explain ko sa kanya paano siya makakaakyat doon. Kasi ang dami estudyante, bawal yung nanay sa taas eh. Nagsimula na ang balik eskwela sa mga pampublikong paaralan. Kaya naman inaasahan na dagsa ang libo-libong mag-aaral dito sa Corazon Elementary School sa Quezon City. Nasa 8,000 ang bilang ng mga estudyanteng nag-enroll ngayong taon. Kaya naman ini-implement na rin nila ang full face-to-face matapos ang blended learning noong nakaraang taon. Dito sa aming paaralan ay ang aming modality is face-to-face. Although ang LGU with our beloved Mayor Joy Belmonte is trying us to encourage the schools to use the blended. But then, so far, as of now, we have also enough rooms for our school children. Kung may mga excited, ang ilan naman naging emosyonal. May nag-iiyakan at meron ring nagwawala. Tulad na lang ng batang ito na napakapit pa sa poste at pilit kinukumbinsi ng ina na pumasok na sa kanyang classroom. Sila ang mga batang nakakaranas ng separation anxiety o sepangs. Pero ayon sa punong guro ng paaralan, walang dapat ikabahala ang mga magulang dahil nag-workshop ang kanilang kaguruan upang tumugon sa ganitong senaryo.
alam na rin ng mga ating mga guro kung ano mga dapat nilang gagawin. Kung may nakikita silang mga tantrums na mga bata, nagtatantrums na mga bata. So, sanay na rin. So, I am thankful that all the teachers here in our school are very cooperative. Ayon sa mga guro, kung minsan ay nagtatagal pa ng ilang linggo bago mawala ang takot ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Kaya ang teknik, libangin ang mga ito sa pamamagitan ng paglalaro, sayaw at pagkanta. Tiyaga-tiyaga nga lang raw para makuha ang loob ng mga bata at masanay sila sa kanilang itinuturing na ikalawang tahanan. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Muling nagkatensyon sa ikalawang araw ng pagsusumite ng Certificate of Candidacy sa District 1 sa Maynila. Kaya naman ang Manila Police District nagdagdag na ng kapulisan na magbabantay ng kaayusan sa COC filing venues. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Hiyawan, siksikan at sigawan. Ganito ang eksena sa ikalawang araw ng pagsusumite ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Manila District 1. Kasi po meron pong sumingit na galing po sa labas. Basa-basa pa nga po yung buhok para sabihin niya na umihi lang siya o may nagpanotaryo lang po. Kanina pa po kami dito, bigla sila ando na sa harap, kami nasa likod pa. Ang aspiring kagawad na si Tina, imbierna na sa mga kasabayan na nais maglingkod bayan pero hindi naman anya sumusunod sa patakaran. Sana po maging parehas. Paano po tayo magiging mabuting ehemplo kung sila po mismo sa pila pa lang nandadaya na? Depensa naman ni Aling Milagros na pagbibintangan lang umano siya na sumisingit sa pila. Actually, hindi ako sumingit talaga. May diferensya ang tuhod ko. Ang pinapila ko yung kapatid ko. Ayan sa likod nyo. May tatak pa nga siya, nakatunayan na nakapila siya. Higit 3 oras na rin ang ginugol niya sa pila makapagsumiti lamang ng COC. Hindi mo kailangang sumingit o mandaya. Nandito ka pa lang sa unang step, mandadaya ka na. Ano ba yun? Hindi naman tayo ganyan. Nagkagulo lang po ng konti nung pinapapasok na sila. Siguro gusto nila magunahan. Pero meron po kaming tao dito sa SM parking area as early as 6 o'clock para maayos yung lahat ng pila for every districts. Paliwanag naman ng COMELEC officer ng Manila District 1, madalas nagiging cause of delay ay ang kulang-kulang na rekisito ng mga kakandidato. Hindi po sila kompleto yung pag-fill up. So nakakatagal po sa proseso natin yan. Merong pupunta dito, wala pang doc stamp. Merong pupunta dito, 1 by 1 po yung picture na dala niya, na iba po dun sa required by the COC. Kaya naman ang Manila Police District nagdagdag na ng tauhan na nagbabantay sa lugar. We found out na kulang yung initial na dineploy natin. Ginawa natin 400 sa school, 400 din sa COC venue po, sir. Sa mga hindi nakaabot sa cut-off, mayroon pang hanggang Sabado, September 2 para makapagsumite ng kandidatura para sa BSKE. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Matapos ngang pumalo sa mahigit 50 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga pamilihan, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Customs na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na pag-iimbak at pagpupuslit ng bigas sa bansa. May Balitang A to Z si Giselle Simon. Utos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Bureau of Customs na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na pag-iimbak at pagpupuslit ng bigas sa bansa. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, magsasagawa sila ng inspeksyon sa mga bodega ng bigas, kasama ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. As per the directive po ng ating Pangulo, we will be conducting more inspection of these warehouses, and the inspection and visitation will be coordinated with other agencies like the DA and DTI po. Bibigyan lang ng 15 araw ang mga nahuli para ipresenta ang mga hinihinging dokumento ng ahensya. Pag hindi po sila nakapagbigay ng proof of payment of duties, proof of payment of correct duties and taxes, then doon po magkakaroon po ng issuance of yung tinatawag natin warrant of seizure and detention.
Tiniyak naman ng ahensya na kakasuhan nila maging ang kanilang mga tauhan oras na mapatunayan na sangkot sa pag-i-smuggle ng agri-products. If we find people to be involved in the release of illegally or smuggled rice, then we will file cases against them. Magkakaroon din ng reward system ang BOC para sa mga makakapagturo ng illegal na imbakan ng bigas sa bansa. Maliban na lang kung ang produkto ay galing sa donasyon, idineklarang for official use, i-export o itatapon na. If I'm not mistaken po, it's about 20% po of the value of the goods. Pag yung goods po na nakuha natin are goods of value na pwede nating i-auction, then they are entitled po for. Matatanda ang nauna ng ipinasara ang 3 warehouse sa Bulacan na naglalaman ng 500 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggle na bigas na umunoy 3 buwan nang nakaimbak. Inilabas ang direktiba matapos pumalo sa mahigit 50 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga merkado. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Sinalubong ng malakas na pagbuhos ng ulan at baha ang ilang paaralan sa bansa. Kanina, walang flag ceremony na naganap sa Doña Damiana de Leon Macam Memorial Elementary School sa Bulacan dahil sa baha. Mayroon itong 25 silid-aralan pero 8 lang ang nagamit dahil mataas pa rin ang tubig. Kaya naman pilit pinagkakasya ng mga teacher ang 700 estudyante mula kinder hanggang grade 6 at hinati sa 4 na shift ang pasok. Habang high tide naman ang kalaban ng mga estudyante at guro sa San Jose Elementary School. Samantala, matinding napinsala naman ang lalawigan ng Cagayan kung saan tumambad ang sira-sirang classroom at baha. Kaya naman, suspendido pa rin ang klase sa Cagayan, Bacolod City at iba pang lugar na naapektuhan ng bagyong Gori. Mahirap po talaga. Kasi nga po, wala kami magamit na classroom. Mahirap po magturo, walang classroom, yung mga gamit ng mga teacher, lalubog. So bilang school head, mahirap po pa. Susunod sa ibang balita, UN nagbabala hinggil sa talamak na online scam sa Southeast Asia. At do or die game ng home team kontra Italy sa FIBA World Cup, may papanalo kaya ng Gilas, Pilipinas? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinumpirma ng GMA Network ang pagpanaw ngayong araw ng veteranong TV host at broadcaster na si Mike Enriquez sa edad na 71. Maaalala noong December 2021, sumailalim sa kidney transplant procedure ang mamamahayag. Nakabalik pa ito sa serbisyo noong March 2022 bago muling nagpahinga sa ere. Higit 50 years na nilbihan bilang mamamahayag at nagsilbing isa sa haligi ng GMA News si Mike Enriquez. Ang aming pong pakikiramay. Umaapela ang hepe ng pambansang pulisya na si Police General Benjamin Acorda Jr. na magsalita na ukol sa insidente ng road rage noong August 8 ang siklistang na-involve dito. Ayon kay Acorda, kinakailangan nila ang kooperasyon ng siklista para mas mapalakas ang kasong isasampa laban sa dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Bukod pa rito, hinihikayat ng PNP ang iba pang mga saksi sa nasabing insidente na lumabas na rin para magbigay ng kanilang testimonya. So we need for the cyclists, really, huwag matakot, don't be intimidated, come out in the open, and kasama natin sa pag-build up ng case is his statement. So mas maganda kung lumabas siya, and hinihikayat ko na lumabas siya at magsalita. Inilabas na ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund at magiging epektibo ito sa September 12. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, kasalukuyan ng pinag-aaralan ang mga posibleng manguna sa MIF.
Samantala, nagsampa na ng panibagong murder complaint ang National Bureau of Investigation kay dating Bucor Chief Gerald Bantag at ilan pang individual kaugnay naman sa pagpatay sa bilibid inmate na si Hegel Samson. Mababatid na si Samson ang umano'y naglantad ng katiwalian sa New Bilibid Prison gamit ang Facebook page na Leon ng Bilibid sa ilalim ng pamumuno ni Bantag. Nagbabala ang United Nations hinggil sa pagdami ng mga kaso ng mga individual na iligal at sapilitang pinagtatrabaho ng criminal gangs sa online scams sa Southeast Asia. Kasama dyan ang Pilipinas, Myanmar, Thailand at Cambodia. Ayon kay UN Human Rights Chief Volker Turk, daan-daang libong individual na ang biktima nito kung saan itinutulak silang magpatakbo ng malawakang digital criminal activity tulad ng investment scam, crypto fraud, money laundering at illegal gambling. Ay, heartbreak for Pinoy basketball fans. Home team na Gilas Pilipinas nabigong maipanalo ang ikatlong game sa FIBA World Cup. Naging maganda pa ang simula ng laban para sa Gilas sa laro nito. Laban sa World Number 10 Italy sa Smart Araneta Coliseum ngayong gabi, kung saan tinapos nito ang first quarter ng may 3 puntos na lamang kontra Italy sa score na 23-20. Salamat yan sa successful na buzzer beater shot ni Junmar Fajardo. Pero agad rin itong nabaliktad ng mga Italyano. Simulat sa pool naman ay pahirapan talaga ang laban para sa national team, lalo na't una na itong nabigo sa mga laban kontra Dominican Republic at Angola. Sa huli, napadapa ng Italy ang Team Philippines sa score na 90-83 para sa mapait na pamamaalam ng Gilas sa tsansang makapasok pa sa second round ng torneo. Sa aming pagbabalik yan, Constantino, nilisan na nga ba ang Star Music? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating balitang showbiz, after 17 years, Philippines pop rock royalty Yen Constantino nilisan na ang Star Music. Naiyak at naging emosyonal si Yen sa pag-alis niya sa Star Music, papuntang Republic Records sa ilalim ng Universal Music Group. Sa kabila nito, masaya naman ang singer-songwriter dahil hawak na niya ang kabuuang kontrol sa kanyang mga awitin. Nilinaw rin niya na walang naging samaan ng loob sa pagitan nila ng Star Music. Sa ngayon, plano ng Pinoy Dream Academy winner na maglabas ng bagong bersyon ng kanyang mga kanta, tulad ng mga hit song na Hawak Kamay at Ikaw. At sa ating balitang nakaka-good vibes, kung kasali ang dodgeball sa palarong pambansa o sa mga international sports tulad ng Olympics, for sure, may nanalo na. Kakaibang husay kasi ang ipinakita ng mga kabataang ito na tila umabot ang husay sa pagiging hustler. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula kay education activist sa 2014 Nobel Peace Prize laureate Malala Yousafzai. Ayon sa kanya, kayang baguhin ng isang bata, isang guro, isang panulat at isang libro ang buong mundo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!